Sa Pilipinas, maraming tao ang nag-a-assume na ang pagkakaroon ng emergency fund ay nakadepende lang sa laki ng sweldo. Pero kapag tiningnan mo ang behavior ng mga taong consistent na nakakaipon, mapapansin na kadalasan hindi sila yung may pinakamalaking income, kundi sila yung may systems at habits na mas stable pagdating sa paghawak ng pera araw-araw. Ang unang habit ay hindi nila tinatrato ang natitirang pera bilang ipon. Maraming tao ang nag-iipon lang kapag may sobra. Pero ang problema, bihira talagang magkaroon ng sobra kapag walang intentional system. Ang ginagawa ng maraming consistent savers ay inuunang ilipat ang bahagi ng sweldo sa savings bago pa magsimula ang ibang gastos, kahit maliit lang ang amount. Sa psychology ng pera, mas madaling i-adjust ang lifestyle sa natitirang budget kaysa pilitin mag-ipon sa kung anumang matira. Ang pangalawang habit ay controlled convenience spending. Hindi ibig sabihin nito na bawal gumastos sa delivery, milk tea, or online shopping. Pero aware sila kung gaano kadalas ito nangyayari. Dahil ang totoong danger sa budgeting, hindi kadalasan isang malaking gastos, kundi yung maliliit pero paulit-ulit na convenience purchases na halos hindi na napapansin. Kapag ang bawat pagod, stress, or boredom ay automatic na nauuwi sa gastos, unti-unting nawawala ang perang dapat sana na pupunta sa emergency fund. Pangatlong habit ay may separation sila ng pera. Maraming Pilipino ang gumagamit ng isang account o wallet para sa lahat ng expenses. Kaya mahirap makita kung alin ang para sa bills, savings, o luho. Ang mga taong mas consistent makaipon kadalasan may simpleng separation system. Kahit digital wallets lang or magkakaibang envelopes dahil mas nagiging visible ang limits ng bawat category. Pang-apat, hindi sila umaasa sa motivation. Maraming budgeting attempts ang nagsisimula sa sobrang inspired na phase pero nawawala rin pagkatapos ng ilang linggo. Ang difference ng long-term savers ay ginagawa nilang automatic ang process sa pamamagitan ng routines at repeatable systems kaysa emotional motivation. Kahit hindi sila inspired mag-ipon araw-araw, nagpapatuloy pa rin ang structure nila. At panghuli, naiintindihan nila na ang emergency fund ay hindi para yumaman agad. Ang tunay na purpose nito ay bumili ng stability at breathing room kapag may unexpected na problema. Kaya imbes na habulin ang malaking ipon agad, mas nakafocus sila sa consistency at financial control. Dahil sa totoong buhay, mas mahalaga minsan ang kakayahang hindi agad malubog sa utang kapag may emergency, kaysa magkaroon ng temporary lifestyle upgrades na mabilis ding nawawala.